Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Aries. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ibig sabihin nito, ito yung magandang timing para magkaroon ng katuparan yung mga pinapangarap mo. Palawakin ang kaalaman at mag-focus dahil abot tanaw na yung pangarap. Pangalawang card na ito na para matupad yung mga pangarap mo. Matatapos na yung pag-aalala mo kasi magkakaroon ng abundance at saka swerte sa buhay mo. Itong card naman na ito para maisakatuparan mo kung ano man yung mga plano or pinapangarap mo, merong person na tutulong sa iyo. Para mabigyan ka ng idea at saka kaalaman. Alamin naman natin ang angel number mo. Six, love, harmony, relationship. Mukhang ito yung kailangan ng ilan sa inyo sa ngayon. 333. You are on the perfect path of alignment with your purpose. Yung pagtanaw sa nakaraan ang isa sa nagbibigay lakas loob sa iyo para magpatuloy sa buhay at makamit yung goals. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Aries. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito na yung mga cards mo, nakatatlo na siya. Queen of Cups, King of Swords, at 5 of Pentacles. Ano man ang gender mo, pinapakita na loving ka na person. Pero sa ngayon, binabalanse mo muna yung sitwasyon mo. Hindi ka na ikipag-engage sa alam mong hindi ka sigurado. Sinusuri mo ng maigi yung buhay mo. Sa mga bagay na kailangan mo at saka mga bagay na kailangan mo nang tapusin. Ang ilan sa inyo sa career, merong person na tinuturuan ka sa trabaho mo. Prangka siya kung magbitaw ng komento. Napaka-strict ng person na ito kasi professional siya sa trabaho niya. Kung trabaho ang pinag-uusapan, makinig ka sa kanya. At saka base na rin sa tatlong card na ito sa negosyo man or career, anuman ang negatibong nararanasan mo, merong tulong na darating. Tatlong cards na ang nagsasabi niyan. Sa mga single, meron kang potential person na magugustuhan pero mailap itong person na ito. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na itigil mo yung pagsuyo sa person na ito. Kasi maraming mas prioridad ang person na ito kaysa sa love. At saka para sa mga single,
Huwag mong idepende yung happiness mo sa mga kaibigan, sa family, or sa potential person. Kailangan sa'yo mismo manggagaling yung happiness. The Tower. Ang ibig sabihin nito, merong pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Dahil sa ang ilan sa inyo, meron kang sitwasyon na pinagdaraanan na nahihirapan kang i-let go or ipagpatuloy. Yung changes na mangyayari or transformation ay napaka-importante para magkaroon ka ng panibagong plano sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa relasyon, ang person mo sobrang lambing sa iyo. Minsan kahit merong tao, showy sa feelings. Kaya lang merong sitwasyon na pinagdaraanan yung person mo, kaya nagiging mainitin yung ulo niya. Hindi niya ito nasasabi sa'yo, kaya ang ilan sa inyo may posibilidad na bigla na lang mawawala yung person mo o kaya yung matatapos yung relasyon nyo. At saka hindi ka dinidiretsa ng person mo kung ano man yung problem sa kanya or sa relasyon. Queen of Pentacles, Three of Wands, at Eight of Swords. Sa mga cards na ito ay pinapakita na mas gusto mo nang harapin kung ano yung magandang kapalaran na naghihintay sa iyo. At saka wala na rin pag-aalinlangan sa kung ano man yung tatahakin mong landas sa buhay. At kung magkaroon ka man ng problema sa buhay mo, pinapakita ng mga cards na merong pag-asa at saka muling pagbabago. Ang ilan sa inyo sa career o kaya sa business ay nagkakaroon ng problema sa umpisa. At unti-unting nakakapag-adjust ka na. At kung ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema sa financial, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na malalagpasan mo na ito. Kaya wag mong isipin na wala ng pagbabago kasi nasa sa iyo yan. Yung pagbabago na dapat simulan. Sa mga single, nakadalawang cards ka na huwag mong sayangin yung oras mo sa potential person at sariling happiness. Wala namang nagsasabi na huwag ka na magmahal, pero huwag mong mahalin yung person or bigyan ng atensyon yung person na hindi naman nagpapakita ng interes. Ang ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na kaya maganda yung takbo ng relasyon nyo kasi isa sa inyo yung marunong bumalanse. Kahit na hindi maganda yung pag-uugali ng person mo, patuloy mo siyang pinapakisamahan. Ang ibig sabihin ng card na ito na The Mouse, mas pinipili mo yung positive mindset. Ang ilan sa inyo, makikipag-usap ka sa person na hindi mo nakasundo, pero magmo-move on ka na sa mas makakabuti para sa mga plano mo. At saka ang ilan sa inyo mas pinili na magtrabaho sa ibang bansa, nakadalawang cards ka na para sa bagong simula. At saka ang ilan sa inyo, ang tingin mo kaya hindi ka nakikipagrelasyon o kaya hindi ka nakikipaghiwalay sa person mo kahit na meron siya hindi magandang ugali. Nandun kasi yung takot mo na baka mas worst pa yung maging kapalaran mo kung mapunta ka sa iba or makipagrelasyon. Kasi ang ilan sa mga Aries ay takot mag-isa. Kaya mas pinipili na makipagrelasyon kahit na hindi na sa magandang situation. Patungkol yan sa love. Ang iba naman patungkol sa responsibilidad or pareho. Na may takot na hindi kayang suluhin lahat. Knight of Swords, Five of Swords, at the Strength in reverse. Ang ilan sa inyo, napakarami mong plano. Ang iba naman, nagkaroon na ng katuparan yung mga pinapangarap mo. Nakapagsimula ka na.
Pinapaalala ng mga cards na mas isipin mo yung positibo at huwag nang bumalik sa kung ano yung nakaraan. Lakasan mo yung loob mo at saka sapat yung mga nagagawa mo at saka naiisip na paraan. Yung sarili mo ang makakayanan mong makontrol, hindi yung person or kung ano yung nakatadhana. Sa kalusugan, ang advice ng cards ay panatilihing kalma at saka isave mo yung energy mo. Kasi nakadalawang cards na merong person na magagalitin. Mag-ingat kayo sa ganitong person na walang pagkontrol sa galit. May posibilidad na manakit siya. Umiwas sa matalas na bagay. At saka ang ilan sa inyo ay stress at saka pagod. Kailangan mo ipahinga yung sarili mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na nilinlang ka ng potential person. Akala mo kasi may pag-asa ka sa kanya. At saka nakatatlong cards na rin na magkakaroon ka ng bagong karelasyon soon. At para naman sa ilan, ay ito muna guys. Itong Queen of Wands, ang ibig sabihin, magkakaroon ka na ng healthy choices. Hindi na ikaw yung hahabol. Babaguhin mo na kung ano yung mga maling pananaw mo sa sitwasyon or buhay. Masaharapin mo na kung ano yung magandang pinipresenta ng universe sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, kung hindi ka man lucky sa love, lucky ka naman sa career or negosyo. Sa mga nasa relationship naman, nakatatlong cards ka na tingin mo hindi talaga kayo para sa isa't isa ng person mo. Sa umpisa ng paghihiwalay, napakaraming adjustment. Pero, mas naging maganda pa yung daloy ng buhay mo sa present. At sa future. Itong The Star ang nagsasabi na kung ano man ang problema na pinagdaanan mo sa buhay ay magiging kalma na ito. At anuman ang kakaharapin mo sa buhay ay hindi na ito magpapagulo pa sa isip mo or damdamin. At paalala ang card na ito na anuman ang sitwasyon mo sa buhay ay guided ka.